So, nakita niyo po yung series sequence of events. Tandaan po ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao. May mga pinangalanan siyang mga tao tungkol po dito sa, sabi niya, corruption. Pero meron ba siyang naipakulong na corrupt noon, nung panahon niya? Pangulong Duterte, meron ba kayo naalalang ipinakulong niya na corrupt? Hindi ako, baka naman nalimutan ko lang. Meron ba? Wala. Pero in fairness dito sa presidente na to, si Pangulong Bongbong Marcos, magalit na kayo sa akin o magalit, kung hindi niya kinumpronta to, hindi tayo ganito kagising sa katotohanan. Hindi po ba, mga kababayan? Kung hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga pinagagagawa niya na to, hindi sana tayo mulat na mulat ngayon, galit na galit ngayon, na meron palang ganitong klase ng sistema. Tama ang sinasabi ni Kato Nieng. Ito si Kato Nieng sumusuporta minsan ito sa mga DDS, minsan sumusuporta kay PBBM. So hindi natin alam, nasa gitna yan si Kato Nieng. Pero tama yung sinasabi niya. Nung panahon ni Duterte, alam niya may corruption pero wala siyang ginawang action. Ito si PBBM, nalaman niya, no, may corruption sa administration niya, wala siyang pinipili. Talagang ginawa niya ng action. Yan, doon mo masasabi kung sino yung weak leader at sino yung strong leader. Ang sabi ni Tatay Digong Nos, weak leader si PBBM. Kung weak leader si PBBM, bakit hinarap niya yung mga corruption? Alam niya, makakalaban niya yung mga senador, congressman at saka yung matataas na politiko. Pero si Duterte wala siyang ginawang action kasi takot, duwag, puro bunganga lang. Kasi pwede siyang balikan kasi isa sa mga corruption din yung ginagawa niya, isa din sa mga corrupt. So, doon yung malalaman ngayon mga DDS, yun yung weak leader at strong leader. Pag hindi mo kaya harapin, okay? Kung hindi mo kaya harapin yung weak leader, yung corruption natin, ibig sabihin weak leader ka. Ngayon, sino yung strong leader? Si PBBM. Ano, sa poll, mga DDS?